Max Part, kamusta kayo? At sa vlog natin Max Part, pag-uusapan natin ng mga gawain ng babae na champion para sa lalaki. Kung handa na kayong lahat ay masunod po tayo at muli, be inspired! Ang unang bagay na ginagawa ng isang babae, talaga naman champion sa isang lalaki, ang magpasakop sa isang lalaki. O pumakspat, isa yun sa mga talaga namang gawain ng babae na kapag talaga naman nakita at napatunayan ng isang lalaki sa iyo, talaga namang ganyan ka, ay talaga naman champion sa kanya yan. Mas lalo kanyang mamahalin at mas lalo kanyang iingatan. Bakit? Sapagkat ka-inspired, hindi lahat ng babae ay kaya magpasakop sa lalaki. Yung iba nga nga-under pa eh. Yung iba piling boss pa. Huwag kayong ganyan. Sapagkat nakakalabag kayo sa utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, ang babae dapat magpasakop sa lalaki. At kung magreklamo ka ngayon, at tututol ka sa bagay na yan, diba? Ang Diyos mismo ang kinakalaban mo. Pagkat siya ang may sabi niyan, ka-inspired. Kaya naman ang mga babae dapat magpasakop sa mga kalakihan. Totoo yan. Diba? Hindi yung porket kala mo kung sino ka na mag-ano sa asawa mo. Nawala lang ng trabaho. Hindi lang masyado makapag-provide dahil nagka-problema. Kung magbunga nga ka, ganun-ganun na lang. Kaya nasisira ang pamilya eh. Kaya nawawala ang pagmamahal. Kaya kawawa mga bata. Kahit mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, dapat matuto ka na, mag-practice ka na magpasakop sa lalaki. Oo, hindi sa lahat ng pagkakataon at panahon ang lalaki masusunod, ang lalaki tama. Pero dapat meron din kayong opinion at suggestion. At dapat marunong din kayong gawin yung mga talagang mga bagay na dapat nyong gawin sa isang relasyon. Pero, ka-inspired, dapat ang leader pa rin at masusunod sa isang relasyon ay ang lalaki. Diba? Tulad sa isang kaharian. Sino bang pinakamasusunod doon? Diba ang hari? Alam ko, ka-inspired. Yung ibang babae talaga, iba yung mindset talaga eh. Marami akong nakikita sa social media dyan. Pero kung tutuusin talaga, dapat ka-inspired. Ang tamang matrix sa isang relasyon, sa pag-iibigan, ang lalaki dapat, at ang babae, magpapasakop sa lalaki. Diba? Yung iba naman din kasi, mauunawaan ko, yung ibang lalaki din kasi, napakadaming red flag. Yung ibang lalaki din kasi, parang hindi nila deserve. Diba? Kaya naunawaan ko yung mga babae kung bakit sila nagreklamo, hindi sumusunod, ayaw magpasakop. Kapag ganyan ka-inspired, ilapit nyo sa Diyos. At kung wala talagang pag-asa yung lalaki na yan, alam mo nang gagawin mo. Diba? Pero kung kaya pa naman, lalo kung may mga anak na kayo, at marami na kayong naibuhos sa pagmamahal at panahon sa isa't isa, ay sikapin yung pag-usapan, ka-inspired. Sa isang mga bagay talaga naman kapag ganyan ka at nakita ng isang lalaki o ng mga kalakihan na ganyan ka, ay pag-aagawan ka nila. Sapagkat kahit ako, sa isang mga pinakagusto ko, ang babaeng masunurin, submissive, humble, at marunong magpasakop sa isang lalaki. Pagkakaroon kayo ng masayang relasyon at pagmamahalan ka-inspired. At paano ang gawain na ka-inspired ng isang babae talaga namang champion para sa mga lalaki? Marunong sa gawaing bahay o pumakas pa dyan ang pangalawa. Alam niyo mga ka-inspired sa panahon ngayon, ang nakakalungkot, yung ibang babae, hindi marunong sa gawaing bahay. Kung marunong naman, may alam siya, pero yung iba, di naman niya alam. Marunong magluto, di marunong maglaba. Marunong maglaba, di marunong magluto. Dapat lahat bilang isang babae. Di ba nung araw, ganyan? Ang problema sa panahon ngayon, hindi ko alam bakit nagbabago. Tapos ang titigas pa ng ulo. Tapos masyado pang mapagmataas. At feeling boss. Mga babae kayo. Dapat marunong kayo sa mga gawain bahay. At kapag kaganyan ka, talagang white material datingan yan sa lalaki. Mas lalo niyang gugustuhin makasama ka. Papakasalan ka niyan. O kaya naman, mas lalo kanyang mamahalin habang buhay. Kaysa naman sa pag nakita niya, hindi ka marunong magluto. Hindi ka marunong maglaba. Magdampaso. O magdinis ng bahay, mag-alaga ng bata. Ang alam mo lang laging magpaganda. Tama naman laging magpaganda. Alagaan ang sarili. Pero dapat marunong ka sa sarili mo
marunong ka rin sa mga gawain pambahay, di ba? At ang the best dyan, ang pinaka the best, marunong ka rin sa mga gawain panlalaki. Di ba? Yung pinaka nakaka-attract yan eh. Kung isipin nyo, babae yan ha. Babae ka pero marami kang alam, pati gawain panlalaki, alam mo. O halimbawa, yung ibang babae nakikita ko nagwe-welding eh. Yung ibang babae nakikita ko nag-aayos ng TV. O, ano pa? Yung iba nga nagmamartilyo pa eh. Naglalagari. Diba? O, yun ang mas nakakahangin ganon. Alam nyo mga inspired, mas attractive yun kaysa puro pagpapakit lang at puro pagpapaganda lang, puro pagpapasexy lang. Mahalaga ang lahat ng yon. Nagsa-self-improve ka, nagpapaganda, nagpapasexy. Pero kulang yan kapag ka hindi ka marunong sa bahay. Kaya naman ka-inspired. Pagpaturo kayo kung hindi kayo marunong. Nanay nyo, sa kapatid nyo, pinsan nyo, o kaya sa social media, manood kayo, aralin nyo. Lalo sa mga dalaga dyan. Yung mga dalaga dyan, habang hindi ka pa pinapakasalan, o wala ka pang asawa, matuto ka na. At kung may asawa ka na, dapat talaga alam mo na yan. Sapagkat ka-inspired, pag hindi mo alam yung mga bagay na yan, pagtatalunan nyo yan. At kapag nagtalo kayo, nababawasan ang interest at ang pag-ibig. At baka masira lang ang relasyon nyo. Sipin nyo, di ka lang marunong sa gawain pambahay na wala ng pagmamahalan nyo. Dahil lagi na kayo nagbubungangan. Dahil lagi nagsisisihan. Dahil hindi mo kayang gawin yan. Pero pag nakita ng isang lalaki na ganyan ka, magaling ka, marunong ka sa mga gawain pambahay, sigurado ka inspired. May champion yan para sa kanya. Pag mamalaki ka niya, magiging proud siya at mas lalo kanyang mamahalin ka inspired. At ang pangatlong gawain ka inspired ay isang babae talaga man champion sa isang lalaki. Ang pagiging malinis at maayos sa sarili. Yung pangatlo ka inspired. Kapag ka hindi ka ganyan, ay sigurado ka inspired. Ang isang lalaki ay mato-turn off sa'yo at malamang sa malamang ay ipagpalit ka niya or iwanan ka niya ka inspired. Dahil ang mga kalakihan, oo maganda ka, pero pag nakita ng burara ka sa sarili mo o dugyot ka sa katawan mo, mabaho ka at hindi ka marunong maglinis at mag-ayos ng sarili mo, ay sigurado ang lalaki ay talagang lalayuan ka inspired. Kung kayo mga kababaihan, ayaw nyo ng ganyan, ayaw din ng lalaki ng ganyan. Una sa lahat, babae ka. Talaga naman ka inspired. Kaya maging ganyan ka, maging marunong ka sa sarili mo, maging maayos ka at malinis ka sa sarili mo at magiging champion ka para sa mga kalaki at magkakagusto sila sa'yo at mas talo ka pang gaganda, attractive sa paningin nila, ka-inspired. At ang pang-apat na gawain ng babae ka-inspired naman champion sa mga lalaki is marunong kumita ng pera o pumakas pa dyan ng pang-apat. Hindi yung hintay lang ng hintay o nakatunganga lang at umaasa lang kung kanino umaasa, nakadepende kung kanino loos lang kaya sa isang lalaki, ka-inspired, huwag ganyan. Dapat marunong kang magsipag, magsikap at tumiskat sa sarili mo. Huwag kang palaasa. Huwag kang laging nakadepende kung kanino man. Dapat marunong kang kumita ng pera, kumayod sa sarili mo, magbanat ng buto, at talaga namang paghirapan ang mga bagay na gusto mong tamasahin sa buhay mo. Sabihin natin willing ang isang lalaki. Sabihin natin gusto rin ng isang lalaki na ibigay ang mga gusto mo o pangangailangan mo. Pero patunayan mo rin sa kanya na marunong ka rin sa sarili mo. Alam nyo, ang totoo, mas lalo kanyang mamahalin, papahalagahan, at hahangaan kapag nakita niya na marunong ka at di ka lang basta umaasa. At hindi niya pa iisipin na manggagamit ka. Hindi niya pa iisipin na sinasamantala mo siya. Alam nyo, siyan sa pinaka sukdulang kaakit-akit sa mga kalakihan, yung babaeng hindi lang umaas sa kanya, ni nahihiyangan tumanggap eh. Ayaw nga tumanggap eh. Gusto niya sarili niya eh. Ganyan yung mga babaeng talagang masarap mahalin. Ganyan yung mga babaeng sarap pakasalan. Ganyan yung mga babaeng masarap makasama. Mga babaeng mas gugustuhin pa nilang kumita sa sarili ng pera kaysa iasa yung mga gusto nila doon sa lalaki. Kaya tingnan yung ibang babae, pinapakasalan ng mga mayayaman. Kaya tingnan yung ibang babae, pinapakasalan, kahit di man siya ganun kaganda, pinapakasalan siya ng gwapo. Kaya tingnan yung ibang babae, talagang mahal na mahal ng lalaki. Bakit? Talagang nakikita ng lalaki na ayaw nga tumanggap ng tulong niya eh. Nagbibigay ng tulong yung lalaki. Sabi ng lalaki,
Kahit anong gusto mo, bibigay ko. Alam mo sagot ng babae? Hindi na, ayoko. May pera ako, kaya kong kumita ng pera ko sa sarili ko. Sabi mo yan, para pag kailangan mo, meron ka. Isipin nyo yun. Kung ibang babae yun, anong gusto mo? Sige, bibigay ko lahat ng gusto mo. Alam mo sagot ng ibang babae? Turo ng turo kung ano-ano. Talaga namang nananaman pala na eh. Pag-ibig pa ba yun? Ha? Parang ano ka na eh, ba? Nang umaabuso ka na. At nakaka-turn off yun. Nabubulagan sa iyo yung lalaki ngayon. Pero pag yan nagising sa katotohanan, iiwanan ka niyan. Ka-inspired. Maging ganun ka. Matuto kang kumita ng sarili mong pera. Pag nakita ng isang lalaki na ganyan ka, at hindi ka lang lagi umaasa sa kanya at di mo siya sinasamantala, ang isang lalaki ay talaga namang champion para sa kanyan. Magiging champion ka rin sa puso niya. At mas lalo kanyang papahalagahan. Iingatan at aalagaan, ka-inspired. At malamang gawain ng babae ka-inspired talaga naman champion para sa mga lalakis, malambing at maalaga, yun ang panlima ka-inspired. Kung magiging ganyan ka, malambing at maalaga sa isang lalaki, isa pinaka talaga namang gusto ng mga kalakihan at hinahanap-hanap nila sa isang babae. Katangian ng isang babae talaga namang para sa kanila ay mahalaga sa buhay. Diba? Kaysa naman sa hindi ka na nga malambing, hindi ka pa maalaga, ano na lang? Diba? Malambing ka nga. Diba? Kulang ka naman sa pag-aalaga. Maalaga ka, kulang ka rin sa lambing. Dapat may malambing ka na, maalaga ka pa. Marunong kang mag-asikaso sa isang lalaki. Lalo na kapag may asawa ka na o siya ay laging pagod sa trabaho. Ka-inspired. Diba? Dapat alam mo yung mga bagay na yan. Hindi na tayo pabata. Tumatanda na tayo pare-pareho dito. Dapat ka-inspired. I-apply mo yung sarili mo. Practicein mo yan. Sa buhay mo yan. At lagi mong gawin sa partner mo. Upang ang isang lalaki, ang lalaking mahal mo, ang partner mo, ay talaga namang ka-inspired. Makita niya yan sa'yo. Pahalagahan ka niya at mas lalong maging champion ka para sa buhay niya. Bagay talaga namang di niya makikita sa iba. Sa'yo lang. At mas lalo kanyang mamahalin. Ka-inspired. At ang pang-aming bagay pa na ginagawa ng babae talaga namang champion para sa mga lalakis, magaling magluto. Yan ang pang-aming ka-inspired. Kung ikaw isang klase ng babae na magaling ka magluto, champion yan para sa mga lalaki. Eh baka sabihin ng iba, ka-inspired, paano yan? Bakit na naman? Hindi ako magaling magluto. Marunong ako, pero hindi ganun kasarap. Alam nyo mga ka-inspired, sabi nga nila eh, practice makes perfect. Diba? Sa pagpapractice mo lang yan. At sa kagustuhan mo, determinasyon. Yung iba kasi kulang sa ano eh. Kulang sa pagpupursige. Diba? Kung talagang gusto mong maging magaling sa pagluluto, eh talaga namang pinapractice yan. Kaya mo yan. Kung kaya nila, kaya mo rin. Kung nagawa nila, magagawa mo rin. Bakit? Lahat ba na nag-uumpisa magaling na? Diba? Saan ba nag-umpisa yung mga magagaling? Diba sa marunong? Naging marunong lang muna sila, tapos naging magaling sila, kasi nagsikap sila maging ganun ka rin. Sa isang mga bagay kayo na dapat mong tandaan at gawin upang ang isang lalaki makita sa'yo. Pag nararanasan niya yun sa'yo, ay sigurado ka-inspired. Bilang talaga pagmamahal ang mararamdaman mo. Pati sarap sa lahat ng bagay ibibigay niya sa'yo. Sapagkat ka-inspired ang sa pinakasikreto upang ibigin ka ng isang lalaki, ay lagi mo siyang busugin. Di lang ng iyong pagmamahal, pati ng iyong pagkain. Ka-inspired. At ang pitong bagay pa na ginagawa ng babae ng champion para sa mga lalaki, sa pagiging magalang sa tao. O pamaksos pa niya ng pampito. Talaga naman ka-inspired kapag ikaw ay marunong kang gumalang at rumispeto sa kapwa mo. Kapag nakita yun ng mga kalakihan sa'yo, sigurado ma-attract sila sa'yo. Dahil yung ibang babae, mga walang galang. Yung ibang babae walang respeto. O hindi nga nang babastos. Pero wala rin namang galang. Parang walang pakialam. Ganun ka ba sa mundong ito? Ganyan ka ba sa buhay mo? Ganyan ba ang pagkatao mo? Wala kang pakialam sa kapwa mo? Talaga naman ka-inspired. Magpakatao kayo paminsan-minsan. Marunong kayo maawa sa kapwa nyo. Lalo't mga babae kayo. Talaga naman. Maging magalang ka sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon, lalo sa mga magulang nyo. Talaga naman ang isang lalaki ay mas lalong mai-inlove sa iyo. Sa isang pinakagusto namin. Sa isang pinakagusto ko rin. Babaeng may respeto sa mga tao at sa akin. Diba? Kapag ganyan nakita sa iyo ng asawa mo, ng boyfriend mo, sigurado ka inspired. Magdudulot ka ng ligaya sa kanya. Sapagkat alam niya na hindi lahat ng babae katulad mo. May respeto at paggalang sa isang tao. Ka-inspired.
Sa pangulong gawain ka-inspired ng isang babae, talaga namang champion para sa mga lalakis. Hindi naghahabol kapag nasa tama. Yun ang pangulo at pinakahuli ka-inspired. O ba ma-inspired kapag ang isang babae ay talaga namang nasa tama, hindi siya maghahabol. At yan ang isa pinakagusto ng mga lalaki. Diba? Kaysa naman yung ikaw na nga yung inargabyado, ikaw na nga yung ginawa ng mali, ng masama, niloko ka, pinaiyak ka, sinaktan ka, pinagpalit ka, pinagmukha kang tanga, lahat na lang, pinaasa ka, tapos ikaw pa yung maghahabol? Paano ka magiging champion yan sa mga mata niya? Isa kang talunan, isa kang loser. Ang mga champion at mga matatagumpay na babae at hinahangaang babae is yung mga babaeng hindi naghahabol. Kapag alam nila na sila ay nasa tama, naninindigan kung anong tama, hindi yung ng babae na nga, niloko ka na, paulit-ulit, pinagpad ka sa iba, ikaw pa'y nagmamakaawa, ikaw pa'y naghahabol, martir ka pa, marupok ka pa, mukha ka pang tanga, mukha ka pang asong habol ng habol, di ba? O bakit? Masakit ba? Ginawa mo ba? Totoo ba? Talaga naman ka-inspired. Ay mas talo kang magiging talunan sa mga mata niya. Imbis na imbis pa, maging champion ka sa puso niya, ay hindi mangyayari yun dahil ganyan ka. Pero, ipakita mo sa kanya na kaya mong gawin kung ano ang tama. Kaya mong lumayo, umiwas, at talaga naman tumalikod kapag siya ay ginawang ka ng masama. At magiging champion ka para sa kanya. Bakit? Hahangaan ka niya. At ang paghanga ng isang lalaki na ganyan ay nakakadagdag ng interest at attraction. Babalik unti-unti ang pagmamahal niya sa'yo at ang pagtingin niyang naglaho. Diba? Kasi makita niya, may confident ka sa sarili mo at di ka maghahabol sa kanya. Diba? Huwag kang yung maghahabol kapag kayong nasa tama. Pag kayo niloko, pag kayo pinagpalit, nagsinungaling sa inyo, pinagmukha kayong tanga at sinaktan kayo, huwag kayong maghahabol. Hayaan yung siya ang maghahabol sa inyo upang makita nila ang halaga mo at mas talo ka nilang mahalin at maging champion ka para sa kanila. Talaga namang high value ka para sa mga mata niya. Ka-inspire. Mas mo lang po na maraming salamat po mga sports pagtapos ng vlog nito. Kasi kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa po nakasubscribe ay pasubscribe na po mga sports at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise. Pakimessage lang po ako sa akin Facebook, ayun po yung profile picture ko at pakichat ako. Ako mismo magre-reply sa mga message nyo. Pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat mga inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!